Hindi pwede na kumapit ka sa mundong ito at kumapit ka sa Diyos. Kasi ang mundong ito, pabigat. Oo, kapitan mo, hawakan mo, pero matuto ka. Pag panahon na kailangan mo ng iwanan, bitawan mo. At manatili kang nakakapit sa Diyos. Nakikita mo, ano yung mararamdaman, parang lilipad ka. Gagaan ang lahat. Yan yung ibig sabihin ng tunay na malayang buhay. Amen? May isa po akong kaibigan. Nakilala ko sila. Nakatira po sa Baguio. Bilib na bilib po ako dito sa naging kaibigan ko dahil mahal na mahal niya yung kanyang ina. Hindi po siya nag-asawa para makasama niyang kanyang ina. Siyang nagkakalinga, nag-aaruga, siyang nag-aalaga sa kanyang ina. Nagkasakit, nandun po siya palagi. Basta't ang kanyang buhay, trabaho, bahay, bahay, trabaho. Ganun lang po. Sa kasawiyang palad, namatay po yung nanay niya. Mahal na mahal niya yung nanay niya. Alam niyo po nangyari. Pagkatapos po nailibing yung nanay niya, pinabayaan niya yung sarili niya. Nagtatrabaho nga, sinubsob naman yung sarili niya sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, bisyo, sugal, hindi kumakain. Namimiss yung kanyang ina. Kaya naging buhay, trabaho, sugal. Sugal, trabaho. Hanggang nalaman na lang po namin nagka-cancer. And it was too late. At sa kasawiyang palad, pumanaw po siya, namatay. Anong naging problema? It was because of his attachment to his mother. It's not bad to love our mothers. Hindi po masama, mahalin natin yung ating magulang, ang ating pamilya. Ang masama ay yung hindi ka makapag-let go. Ang masama ay yung hindi ka makapag-move on. Ay yung masama, ay yung kinulong mo yung buhay mo, dun lang sa buhay na yon, nakalimutan mo, meron ka pang ibang misyon dito sa mundo, meron pang ibang buhay, meron pang ibang pinapagawa ang Diyos sa iyo. Baka maging biktima din po tayo ng ating mga attachment, pagkakapit, ang ating mga hinahawakan sa buhay. Hindi ka magiging masaya, magiging miserable ka at unti-unti kakainin ka niyan. Aalisin ka niyan ng buhay. Love people. Love things. Yes, go. But do not be attached to them. Only be attached to the Lord. Pag ikaw nakakapit sa Diyos, malaya ka. Pag ikaw malapit ka sa Diyos, masaya ka. Pag ikaw nagpapakapit ka sa Diyos, nagpapahawak ka sa Diyos, magiging payapa ka. Kaya tayo po ay magdasal dito po sa ating misa. Ano man ang ating pagkabilanggo, tulungan po tayo ng Diyos. Maging malaya, maging payapa, maging masaya. Sa Kanya lang tayo kumapit, bigyan tayo ng buhay ng Diyos ngayon at magpakailanman.